dito sa assignment ko na MES in Action, Micro, Individual Work, ay pumunta ako sa 3 tindahan para ma-interview ang owner and staffs. Una, pumunta muna ako sa retail store ng tita ko sa malapit. Para sa pangalawa at pangatlo, para hindi naman ulos retail store lang dito sa Bintakay, ay pumunta naman akong bayan ng Mungpog. At nakapag-interview ako doon ng 2 store. Isang kainan, dahil hindi lang snacks ang in-offer nila, kundi pati na rin ulam at kanin. And then yung pangatlo, shakes and snacks naman ang in-offer doon. Sa retail store ng tita ko, na-interview ko siya at saka yung pamangkin niyang nakakasama niya rin doon mag-asikaso sa loob ng tindahan. Sa pangalawa naman, yung kainan na craving site, ay yung isa lang doon ang nakausap ko. Bali, kasama siya ng pinakang owner. Dahil ayaw marap sa akin ng pinakang owner kasi parang busy siya ng that time. Then, sa pangatlo naman, doon sa Marem's Shakes and Snacks House, ayun, yung staff lang ang nakausap ko doon. Kaya hindi ko na kompletong matanong yung 10 questions. At bali yung 5 questions lang na pwede ko matanong doon sa staff. Kasi sinabi niya sa akin na yun daw may-ari nun, taga doon sa tapat ng stall, nung pwestong yun. Pagpunta ako doon, sabi sa akin nung lolo na nakausap ko, hindi daw talaga siya yung mismong may-ari, kundi taga-laylay daw yung may-ari nun. Kaya yun, yung staff na lang ang nakausap ko. First question, Tita Lisa, ano nakapagpa-inspire sa'yo na simulan itong negosyo? Paano dati nagtatrabaho ako sa bayan, tapos araw-araw nagpunta akong bayan. Magastos sa pamasahe, tapos naisip ko na lamang total ganun din lang naman ang trabaho ko sa bayan, ako nagatinda ng sa bayan din. Kaya ako naisip ko na kaya kung dito na lang. Why not na dito na? Oo, dito na lang sa lugar natin ako magtayo ng negosyo, tapos ayun, yun ang nakapagpaano sa akin dahil magastos sa pamasahe araw-araw. Pag doon ka pa sa bayan? Pag doon pa ako sa bayan magtatrabaho. Ay ganun din naman ang aking kita. Dito na lamang, tas nakakapag-ano pa ako sa bahay. Malapit. Malapit. Next question ay, ano naman yung mga challenges na nakaharap mo bilang owner ng ganitong enterprise? Yung katulad nga ng mga ibang mga nabili, tas nautang. Tapos hindi nagabayad ng kunyari ilang buwan na yung katulad ng nandyan ay si Reding, hindi nagabayad ng utang, tagal-tagal na. Di syempre yun ay kumbaga ay tawag dun na kumbaga yung ating puhunan ay nababawasan siya na imbis yung na napaikot-ikot. Oo, napaikot-ikot ay hindi ko makuha yung paikutin na dahil nandun nga sa kanya pa yung hindi pa niya nabayaran. Ito naman, paano mo naman na-attract at napapanatiling magpabalik-balik dito yung mga customer mo? Ay, yung katulad nga nun, hindi naman ako mahigpit na ako nagapautang kung basta lang na
sa tamang pag sinabi nila na ganito, bayaran. Yung kumbaga ay ako ay naman ay maluwag sa ibang mga customer na kapag gipit ay kumbaga ay tulungan din kami. Kumbaga ay na yung kilala ka na parang hindi ka naman ganun kay fit. Okay. At saka ang isa pang strategy para ma-attract yung ibang mga customer ay kunyari sa kabilang tindahan ay mataas ng piso yung mga items doon sa kabilang tindahan. Tapos ngayon baba ko naman dito ng piso at least para mas mababa dito. Mas mababa dito. Isipin ng mga ibang mamimili na ay doon tayo bili dahil mas mura doon. Kahit kunwari yung fixed price ng isang product or item ay 50 pesos doon or yun talaga yung SRP. Dito naman gagawin mong 49, gano'n. Mga gano'n. O minsan ang nagawa ko pa doon mas mababa pa doon. Kunyari 50 doon tapos 48 dito. Gano'n. Pero hindi naman siya yung parang malaki ang... Ay, hindi naman siya yung hindi naman yung palugi. Hindi naman yun. Meron pa rin ako doon na kumbaga kaso medyo binaba ko lamang para may difference sa inyong dalawa. At ito naman, ano yung mga strategy na nakatulong sa'yo upang mapalago itong negosyo? Kunyari may mga bagong items na bagong labas sa market. Tapos parang ay siguro mas maganda ito, mas makaka-attract sa mga namimili lalo na sa mga bata, yung mga pambatang mga items. Ay di, yung mga bata ang madalas nabili. Yung mga bata ang madalas nabili. At saka tawag ng ina-assure ko naman pati na yung ibang mga items ay yung hindi man masyadong masama baga sa mga bata. Bigat meron man din mga talaga na parang nakakaano ng mga sa mga bata na pag may mga pagkain ng mga ano. Sa pansin ko rin, Lisa, nagatinda ka dito ng yung wala man sa ibang tindahan. Yung at tsaka para pag sila ay doon ako mapunta ay doon ako mabili sa kabilang tindahan. Meron doon ganun. Yung ganun. May items doon na ganun. Ito naman last question sa'yo. Anong role na ginagampanan ng technology dito sa daily operation dito? Kung meron man. Calculator lang. Tsaka RIS. Sige. Nalagayan ng tag price at saka calculator. Siyempre, mas mapapadali yung mo kaysa magakwenta ka sa isip mo. Di mo gumamit ka na ng calculator. Tapos minsan ibabamali ka pa magsuli pag walang calculator. Next naman ay kay Almir. Kay Almir. Okay. Anong mga daily responsibilities mo dito sa pag nandito ka? Nag-organize ako ng mga paninda, nagapunas, tapos yung ibang tinda, natingnan din yung mga expiration date, gano'n. At baka may expired na minsan. Paano hina-handle yung customer service? Normal lang naman. Siyempre, pag may mabili, abigay mo. Maliban na lang kapag kilala mo yung abigyan mo. Siyempre, abardagulin mo yun. Okay. May nakita ka ng tao. Anong mga challenges na na-encounter mo doon sa mga dito? Kapag yung iba ay dito na utang tapos sa iba nabili. Yun yung challenge para sa'yo. Very challenging. Paano mo yan hinayaan mo silang umutang na lang dito or tinatandaan mo talaga na okay lang naman. Pero may nakukulat ka talagang gano'n. Huy, saan ka?
Uy, di ba dito ka napili? Dito ka na utang. Ano pa? Yung ganun. Ano naman, paano na-improve nung Ilan? pagsama mo dito yung skills mo? Natuto ako mag-inventory, yung magkwenta ng kita sa puhunan. Tapos, nag-lista rin ng mga kulang na paninda, ganun. Ito naman, may suggestion ka ba for improving the operation? Feeling ko yung may limit yung utang. Kasi hindi mo dapat palakihin yung utang mo kasi naikot lang yung puhunan. Hindi dapat yung puhunan patulungan. So, parang malapit mo nang i-suggest na limit yung utang ng bawat customer. Oo. Thank you. Thank you, ma'am. Pa-inspire na ma-build up tong business na to is yung passion niya sa at saka yung para sa future nila. Ano naman yung mga challenges na nakakaharap nakikita mo as a hindi ko siya. Tingin mo, ano yung challenges na Sa ngayon, ang challenges namin is yung minsan matumal yung bentahan. May mga araw po kasi na walang tao, may mga araw na okay, may tao. sunod na question naman ay paano nyo na-attract yung mga customers? Paano kayo makapangunan? Mga strategy namin dyan is yung mga combo meals, budget meals, gano'n. Yung kaya lang ng budget nila. Ano naman yung mga strategies na nakakatulong sa inyo dun sa May cart din po kasi kami, so isa yun sa advantage nito. Bali, pag may mga events, napuntahan namin. Tapos kapag... nag-ano din kayo? Katulad kapag may mga bazaar, napunta din po kami sa mga bazaar na participate kami. Para Tapos makilala kayo. may pwesto din po kami sa baba yung cart. So, may ginanapan ba technology dito sa daily operations niyo? Bali yung sa Social media na page lang po. ang page. Facebook page. Ikaw naman, para naman sa ito, ano yung mga daily responsibilities mo? So yun, araw gising ka ng maaga, prepare ka ng halutuin mo. Tapos, clean din na syempre kasi food stalls mo. Tapos, yung mga customers, kailangan i-entertain ng maayos, nakisama ko kayo sa mga customers. Ano naman ay, paano mo pinahandle yung customer service? Depende po kasi sa mga customers. May customers na masyado nagmamadali. So, pinapaliwanag namin kung ilang minutes bago maluto. Pag halimbawa maraming naka-line up na orders, nasabi namin para kung willing to wait sila, makakapagantay sila. Kung hindi naman, hindi okay lang. Tapos yung mga customer na, meron ding customer na yung makukulit, yung maingay. So, minsan, nasabi namin, ayun na masyado maano. Kasi yung customer, diba, medyo ano po, gano'n. Pinapakan talking na sa Kalma lang. So, ano naman yung, may mga challenges ka bang na-encounter sa role mo dito? So far, always naman po may mga challenges. Hindi naman po nawawala yan.
dito ay, paano na na-improve yung skills mo? Ay, parang day by day, habang ginagawa mo yung pagluluto, Nasasanay ka. nasasanay na naman. May mga suggestion ka ba dyan? Yung parang, para mas maka-improve ka. May idea ka ba? Ayun nga, yung parang yung ganito sa medyo kasi, katulad ngayon Valentine's Day. We have flowers, and yung iba naming, Okay, yung iba naming pizza, included din siya sa flowers. Add-ons na din siya. Pwede ka rin magpa-add ng drinks. may ganun kayo? Opo. May ganun. Every occasion dapat. Medyo. Nagkikisabay kayo sa ano? Yan lang naman. Tapos with record ko. Tapos pwede picture lang. Sige. Thank you. Ito po yung mga questions ko. Ano po yung mga pang-araw-araw na responsibility po dito sa business po? Ate, pabili akong cheeseburger. Buy one, take one. Ilang order? Isa lang. Kasama yun. Thank you. Yung po paglilinis at saka po yung paano niyo naman po na-handle yung customer service po dito, yung pag-serve po sa customer? Paano niyo po ina-handle yung pag-serve po sa customer? Ano naman kasi, ay mostly naman take out. Take out po. Ano naman po yung mga challenges niyo po na yung po para pagbagang medyo challenging sa inyo? Sabay-sabay ang customer. Nagsabay-sabay po. Sabay-sabay. Pagdaranasan ka. Sino unahin. Kasi pag sabay-sabay magka-burger, may mag-shake, may mag-fries, mga pusok-pusok. At ito naman po ay yung pong pagtrabaho niyo po dito ay may natutunan po kayo or may na-improve po sa inyo na skills po? Ayun. Naka-experience ko sa mga pagluto, mga paggawa ng mga ibang mga sa sa burger, mga pagdagan ng Kung babagay, nasanay na po kayo na ano. May mga suggestion po kayo na pwede sa kunwari po ay para po mampa-improve pa itong business po or wala po? Kung may dagdag po dito sa wala. Yan po. To summarize my key observations dun sa tatlong store na napuntahan ko, masasabi kong magkakaiba man sila ng type ng enterprises, meron din silang pagkakatulad. Yun nga, magkakaiba yung kanilang dahilan kung bakit nag-start yung business. Do sa una at pangalawa kong store na nakuha na ng insights, ng answers about dito. Doon naman sa challenges, halos parehas lang din. At nakikita ko ang pinaka-challenge nila ay yung customer. Customer din talaga. Saka yung related to customer, hindi lang yung paano makipag-deal sa customer, kundi may mga napansin ako sa sagot nila na pag tinatanong yung challenge talagang about sa customer. Doon naman sa attract and retain, sa halos parehas lang din kung isa yun magkaiba lang ay yung sa technology.
Kasi wala akong napansin na major technology involvement maliban sa may nagamit sila ng calculator, at saka yung pangalawa may social media daw sila. Ano ba consider na technology? Parang hindi nga involved yun sa kanila masyado. Maliban na lang kung na-interview ko ay yung mga talagang parang grocery type siguro. Doon ako makakuha ng pinaka-major ang technology. Yung daily responsibilities din nila sa business halos pareho lang din. Yun yung pagkakapareho nung nakausap kong staff sa una, sa pangalawa at sa pangatlo. Parang may pagkakaparehas yung kailangan maaga, saka yung mga paglinis, saka yung mga activities lang na kailangan nilang gawin talaga in a daily basis. Sa customer service naman, yung napansin ko dun, halos parehas din yung kailangan pagkabagayan ng customer, maayos na communication skill, ganun yung term na magagamit ko doon sa mga sagot nila. Yung challenges nga relating to customer din, about din doon. Saka yung ako personally, sabihin ko lang, yung location, malaking factor sa sa daily transaction or kaya sa mismong business nila. Malaking factor talaga yung impact ng location. I'd say talaga. Kasi una, yung tita ko tayo daw siya ng retail store. Bukod sa para mas malapit na ang kanyang pagkakitaan. Dati kasi nagbantay siya ng tindahan sa bayan, tapos nag-decide siya na magkaroon ng retail store dito sa malapit para hindi na siya pumiyahe araw-araw papuntang bayan ng Mugpog. Yung pangalawa naman, sinabi sa akin na yung pinaka-owner ng craving site ay may passion sa pagluto, saka para na rin tinayo din yung business para magkaroon ng pagkakakitaan, yung bagang may inaasahan sila na talaga, na maging success yung magandang buhay yung business. Then, yung pangatlo naman, nun pa lang sa nalaman ko na Tagalaylay pala ang tunay na may-ari. Ang totoong may-ari nung pinaka-may-ari nung stall na yun. So, masasabi ko ay strategy na yun. Kahit siya taga-Buwak din, niliit Buwak kahit siya taga doon, talagang pinili niya na magkaroon ng negosyo sa Mungpog. Kasi nga naman, yung pwesto ng pangatlo na yun ay malapit sa school, high school and elementary dyan sa bayan ng Mungpog. Yung pangalawa, ang location niya ay taas ng White Market kasi second floor kasi yun. Bali, sa second floor sila yung mga kainan na ganun, sa baba, White Market. So, parang may impact din yun kung bakit parang hindi ganun ka-preferred ng lahat yung pwesto na yun. Parang yun lang yung basa ko. Kasi nga wala din masyadong tao doon nung pumunta ako, kahit mga alas 10 na. Kumpara doon sa pangatlo, doon sa shakes and snacks na may naabutan ako mga customers, at saka may lumapit din customer habang tinatanong ko si ate doon. So, sa suggestion naman, isang staff lang ang nagsagot sa akin ng wala siyang i-recommend. Pero doon sa una at pangalawa, yung sa pangalawa, di ba, kainan sila. Nabanggit niya sa akin na nag-try na rin sila mag-catering isang beses pa lang. Then,
syempre Valentine's, so parang nagkaroon sila ng offering na crochet. Kunwari, pag makain doon, ga-add up pa ng crochet na bundle. Then, iba din yung naisip niya daw na suggestion doon. Nung tinanong ko siya about sa suggestion niya to improve the business operation. Bale, yun daw yung suggestion niya na parang makibagay sa season. Sa season, kunwari, Valentine's Day, kaya yun yung idea niya. Then, sa pricing, actually may pagkakatulad nga din. Yung una at pangalawa. Hindi lang basta kasi kainan itong ng meal itong pangalawa, kundi meron din offering din na snacks katulad ng sa pangatlo. Diba, ang focus ng pangatlo is shakes and snacks, like french fries, burger, and shakes. Dito man sa pangalawa may ganun din sila. Hindi lang sila meal ang ano. So, yung pricing magkatulad yun. Yun naman sa tita ko. Nabanggit niya sa akin na yung dito naman sa mga retail store dito, kung alam niya na sa retail store na sa kabila ay 50 ang isang item, yung particular item na yun, ang babaan niya na daw ng piso para may difference ba. So, masasabi ko na may parang may something sa price. Yung role lang price talaga. Saka yung kung paano manghatak ng customer. Kahit doon sa silang lahat doon sa tatlong store. Yung way nilang panghatak sa customer. Kasi yung mga snacks, diba? Kahit meal lang yung ino-offer nitong pangalawa, meron din silang snacks. Kasi nakasana namang nun, dahil yung mga panlasa talagang patok sa mga customer, yung lasa ng french fries, burger. At saka yung pag sinabing snack talaga dito, yun ang kadalasang kinukuha. Doon naman sa location, yung sinasabi ko kanina, ay may factor talaga. Yung sa tita ko sa unang-una, maraming umuutang sa kanya daw. Ganun ang issue nila, yung mga nangutang. Kasi nga, ganun ang kasi halos magkakilala ka lang kami dito sa malapit, diba? So, parang may something na nangyari about sa utang matter. Dito naman, syempre, retail store. Dito naman sa, sa bayan ng Mungpog, syempre, bayanan yun. Ang laban na naman ay yung kung paano ka pabalik-balikan din ng customer at kung paano yung ikaw ba ang pipiliin sa ganong particular product or food, whatever offering it, yun. Ay, ganun talaga, yun yung napansin kong key observation. Meron pa ba? Basta, malaking factor yung location, yung mga strategy, mga offering, depende doon sa kung want ba yun o or need ng mga nasa market, which is the consumer or customers. Tapos ano pa ba? Next na. Personal insights ko naman, kung paano nagiging successful yung mga, sabihin natin, dahil naman siguro natin masabing hindi sila successful kasi nandun pa rin sila, nakatayo dun araw-araw yung kanilang negosyo. So, hindi ko pa naman wala pa balita nagsarado na. So, at sasabihin kong personal insights ko dun sa nila ay strategy talaga, yung pang-attract nila sa customer, iba-ibang klase, ibang hatak. Maliban na lang sa combo pricing at pricing ng snacks talaga, halos parehas sa pangalawa at pangatlo. Tiyaga, kasi yun naman nila magiging successful kung hindi sila nagatiyaga, walang
perseverance araw-araw sa ano dun. Saka yung bagang risk taker din sila talaga. Oo, nakita ko yun sa tatlong business na risk taker. Saka syempre yung pagiging aware na sa mga aspeto or kailangan bang i-improve. Dapat aware din ang isang negosyo. Yung bagang katulad din ng mga application natin sa phone, di ba? Palagi nang upgrade para sa bugs and improvements. So, dapat ganun din yung mga businesses. ME or SME. Yun lang yung personal insights ko. Yung lesson learned naman sa pag-contact ko ng interview, napagkumpara ko may, yun nga, naisip ko na may pagkakatulad kahit malaki talaga yung difference nila sa type pa lang ng business at sa offering, pero may pagkakatulad. Then, natutunan ko din na parang I think, pag start ako ng business, dapat meron na agad akong, doon ko lang natutunan sa tita ko. Hindi man masimula na ganun ang solusyon sa mga, pero dapat talaga simula pa lang yung pasikot-sikot ng negosyo may naka-set na kayong ganito sa pautang, ay dapat magkaroon tayo ng limit, kung ganun ba. Or hindi kaya ay doon naman sa pangalawa, masasabi ko doon sa pangalawa yung pangalawa kong interview. Siguro hindi na sa nila pero dapat i-upgrade kung wet market yung baba. Dapat yung taas ay okay siya. Parang hindi man mararamdaman yung na wet market yung baba, yung first floor. Sa taas na kayo nag-offer ng meal sa taas. Kasi ako personally, wala akong palakain sa labas. Pero pag kunwari doon, parang hindi talaga. Hindi ko kaya. sa pangatlo naman, okay ha. Nagkaroon ako ng idea dun ha. Kasi hindi ko na-expect na ang may-ari nung stall na yun doon dalawa ata. Doon ay Tagalaytay. So, may ganun palang idea, taga-buwak ka, pero nasa Mangpug ang iyong negosyo. So, baka meron pa siyang ibang negosyo scattered sa buong Marinduque. Yes. Ano ba yung ko? Nakakahiya man yung pag-interview, maliban sa tita ko kasi sanay na ako dyan. So, parang talaga, kailangan ko talagang gawin. So, salamat sa mga nagbigay sa akin ng time. Saglit na time sa store number 2 and 3. Yung binigyan nila ako ng time para makausap nila ako. At makausap ko rin sila para dito. Actually, may isang muna sa akin may isang tumanggi. Sayang, interesting pa naman yung kanya. Gusto ko sana malaman ko anong strategy niya. Kung bakit siya nag-start ng ganun. Yung copy cart siya. Bale, yung cart ng kapehan ay naka-attach na sa motor niyang black. So, lalapitan ko na siya. Ang sinagot niya sa akin, may iniintay din akong call So, parang I take that as a no. Hindi, naghanap na lang ako. Wala, napapunta ako store number 3. Naisip ko rin na habang ginagawa ko yung para na ako nag-research. Habang ginagawa ko itong activity na to, may mga nagkaroon ako ng realization sa isip na, parang, paano kaya kung ma-research yung lahat ng, ng stores na to ay malaman ko ang parang makita ko kung hindi pa sila nagagawa, na pwede ko magawa sila. So,
Yun nga, at saka sa pagnenegosyo yun talagang, alam mo, papatok sa masa. Talaga nakita ko, yung mapatok sa masa. Pero, hindi naman yung pagkapatok sa masa, yung parang, wala ka ng distinctiveness mula sa iba. Kasi, yun nga, meron parehas lang ang offer. So, paano mangyayaring dapat may mas advantage ka? Yun, nakita ko doon. Kumbaga, may distinctiveness ka pa mula sa mga competitor mo or what. Pero hindi din lang yun nakikita sa offering, kundi doon na rin sa sa'yo as an owner and with your stuff. Doon din yan makikita. Saka yung design. Doon. Yung location, yung design, kung paano mo inano yung setup ng iyong nakita ko yan sa 2 and 3. Yung setup baga, yung kumbagang kaakit-akit yung design ng store mo. Para naman sa mga retail store. Parang tingin ko kailangan nilang magkaroon ng isa ko na rin titita ko na magkaroon baga ng linya sa pautang. Kasi yun yung nabanggit na lang challenge sa akin. So, ayun. Ano pa ba? Realization ko pa. Challenging ang pag-business. Maraming factors na masasabi mo talagang challenging, pero as long as nakikita mo kung saan pa yung pwede mong i-improve, naka-align din naman sa mga customers and consumers sa market, parang mag-i-improve ka talaga at mararamdaman mo yung success. Siguro wala akong sabihin. Thank you po.